Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo. When the evidence is this panalo para kay PRRD? Ito na ba ang pabaon? Ito na ba ang gift ni President Trump para kay Pangulong Duterte? Nako mga kabibig, kapapasok lang na balita at trending na trending, ito na. International Criminal Court or ICC paparusahan ni President Trump. Totoo kaya ang news na ito? Nako, tataas na naman ang kilay ng iba dyan na gusto nila na ma-ICC si Pangulong Duterte. Yung mga sinasabing malapit na ang warrant of arrest, nakapasok na ang ICC, nandyan na ang warrant of arrest. Ano ba naman to? Ipasok nyo na, i-push nyo na. Pero paano kung uupo na si Trump, tapos paparusahan niya ang ICC? Ay baka sabihin nyo naglebak-lebak ako without evidence. O baka gawa-gawa ako. Eto kabibig ha, basahin natin ang news na ito. Naku po, congratulations. Ito na kabibig, o nabasa nyo ba yan? O yan o. Middle East Monitor, Trump will impose sanctions on ICC. Report says. O yan ha. US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanctions against the International Criminal Court, ICC, in The Hague immediately after taking office. Hala, pagkaupo, agad, pasensya na, ICC. Wala na. Wala na talaga. According to Israel Hayom newspaper report, citing informed sources, the sources claim the executive orders could be unveiled as soon as January 21, just one day after Trump's inauguration, and will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Naku, grabe. Paparusahan ni Trump devastating sanctions. Grabe talaga yung devastating, yung talagang nakakawindang na parusa ang ibibigay ni Trump. Naku, baka nanginginig na ngayon ang ICC. Hindi lang ha, ito will target ha both individual ICC personnel, including judges and prosecutors. Naku, walang kawala kay Trump. And the institution as whole. So ang ICC, lahat na nandyan sa ICC, devastating sanctions ang ibibigay ni President Trump after ng inauguration niya. The next day, yan na. So maghanda-handa na kayo sa isang kidlat, sa isang bagyo na tatapos ng ICC. Naku po. Sabi dito, the administration intends to classify the ICC as an organization threatening U.S. interests, employing designation procedures similar to those used by the State Department for terrorist organization globally. Oh, ito pala yung main objective kung bakit paparusahan ni Trump. The administration intends to classify the ICC, ang ICC daw kuno ay isang organisasyon na nag-threat sa US interest, employing designation procedures similar to those used by the State Department for terrorist organization globally. Hala, ginamit ang ICC para sa mga terorista. This designation will trigger severe restrictions on anyone involved with the court's operations. Nako, delikado talaga. Yung mga nakikiplastikan, yung mga pasipsip sa ICC, nako, damay-damay kayo. Di ba? Damay-damay talaga kayo. Kung sino man yang nagpasipsip at nagre-report sa ICC, damay-damay. Nako. According to the paper, the restriction aimed to force the court to withdraw the arrest warrants issued against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. The incoming administration considers the ICC arrest warrants a direct threat to U.S. national security and fear these actions ultimately seek
to strip the US and its allies of their ability to mount military defenses against global threats. Officials also fear the US could face similar warrants. So yun ang kabibig ha. Yun ang ating Let's Lebak-Lebak for today na kung saan ako. ICC, maghanda-handa na kayo. The next day after maupo ni Trump, yan na. Katapusan nyo na. Naku, maraming malilipay-lipay nito. Maraming happy-happy. Baka sabihin nyo yun, nagawa-gawa lang ako ng chismis, na lebak-lebak dito. Basahin nyo, palakihin natin ha. Yan yan. Trump will impose sanctions on ICC. Paparusahan niya ang ICC. Hindi lang yung personal, lahat ng nasa ICC, pati mga judges and prosecutors. Paano yan? Nako. Panalo na naman si Digong. Di ba? Ano masasabi niyo natin diyan? Meron na naman nag-alboroto nito, meron na namang sasakit ang ang tawag dito, ulo. Baka ma-atake dyan. Kasi very expecting sila na, malapit na, Digong. November, December daw. Ngayon, January naman, ang papasok na warrant of arrest. Uupo na si Trump. Paano yan? Babasura yan. Lahat ng warrant of arrest nyo. Paano naman yan? Yan kasi, masyadong assuming kayo. Paano yan? Si Trump na nagsabi na devastating sanctions ang ibibigay niya sa ICC. Naku po, at ito ha, balikan natin ang panahon kung saan nagkita si President Trump at si Pangulong Duterte. Naku, grabe pala yung paghanga kay Trump kay Pangulong Duterte. Eto kabibig ha, may i-share akong video sa inyo. Bahala na kayo kung ano ang inyong pakiramdam sa video. Basta ako, grabe pala itong si Trump kay Pangulong Duterte, no? As in shocking. Ito ha. Ito na. Rodrigo, I would like to commend you on your success as ASEAN chair at this very critical moment in time and in the association's history, such an important event. And I want to thank you for your incredible hospitality and the show last night. The talent at that show, I assume mostly from the Philippines, was fantastic. Thank you. And you were fantastic also, very much from the Philippines. We couldn't tell the difference. Rodrigo, I would like to... You are fantastic. You are fantastic, Rodrigo. Ay, nako po. Ayan, sabi nga niya, pag makabalik siya maging president, gusto niya pamaraan ni Digong. Kahit dito sa Europe, kilala yan si President Duterte, hinahangaan niya ni Trump. Ganyan ang presidente, marunong tumanaw ng utang na loob. Buti pa si Trump, marunong tumanaw ng utang na loob kay Pangulong Duterte. Wow, Tatay Digong, believe talaga si President Donald Trump sa leadership mo. Congratulations. You're the best, Tatay Digong. We love you more and more. Diba? Ito pa wow, sikat talaga si former President Rodrigo Duterte sa Amerika dahil sa kanyang pamumuno, lalo na ang war on drugs. The best ka, Tatay Digong. Diba? Grabe si Trump makapag kay Duterte, you are fantastic. Diba? Fantastic. So, the more na, ang ICC, paparusahan ni Trump. Paano yan? So, yun nakakabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Kung madami na namang magagalit. Madami naman sabihin, fake news ka. Paano maging fake news? Nabasa ko, binasa ko. Diba? Binasa ko naman kung ano ang laman. Tapos sabihan nyo akong fake news. Diba? Grabe naman kayo. Ano bang gusto niyo sabihin? Na gawa-gawa lang ako, binasa ko na, shinare ko na sa inyo. Tapos sabihin niyo akong, nagawa-gawaan lang sa kabibig ng istorya. Ay, nako. Yun ang mga taong ayaw tumanggap na talunan. Diba? Paano na yan? Ito ang sabi ng mga netizen. Paano na si Dilima at Trillanes? Yan, Ako po. Because he is pro-genocide who loves war criminal, Netanyahu so much. Let's not rejoice. He's doing it for Netanyahu and the butchers of Gaza, though it benefits us, DDS.
the fake investigation on Tatay D. It will just create a very slippery slope for truth and justice, sabi ng isang netizen. Ito pa sabi, bravo, saludo, President Trump. Ito. O, ABS-CBN, GMA, PTV5, bakit hindi nyo ito binalita? Trilling and Disaba left the universe. Dilima and Trillanes left the earth. Ano na to? Ano man kaya ang maisin ng mga anti-ICC na to? Kulang lang sunduin nila eh. Di ba? Ano na yan? Magtago na kayo, kulbaan. Asa na yan si Chad Hederian? Pati ito. ICC warrant of arrest ilalabas sa Setyembre. Sabi ni Carpio. Pero to 2025 na, wala pa rin. Di ba? Tapos maunahan na kayo ni Trump na parusahan niya ang ICC. Di ba? So yun kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan with evidence. Bye everyone! See you next time! Shout out sa ating mga OFW dyan. Lunes na bukas, trabaho ulit. Ganun talaga ang buhay. Happy lang. At least may trabaho. Di ba? Bye everyone! See you next time!